Umani ng matinding reaksyon mula sa publiko ang isang viral road rage video na kumalat sa social media kamakailan. Matapos ang matinding espekulasyon online, nakilala na ang lalaking driver na nasa viral video na si Carlo Tano Subong, kapatid ng comedian TV host si Pokwang o Marieta Subong sa tunay na buhay. The Philippine Showbiz List presents detalye sa viral road rage na kinasasangkutan ng kapatid ni Pokwang. The viral incident. Sa higit isang minutong viral video, makikita ang isang lalaking nagmamaneho ng puting Toyota Hilux na bumaba ng sasakyan at mainit na kinumpronta ang isang lalaking nagtutulak ng kariton sa gilid ng kalsada. Ang insidente ay nangyari sa barangay San Roque, Antipolo City. Lumalabas na nasagi ng kariton ang pick-up na naging mitsa ng galit ng driver. Sa video na ibinahagi ng uploader na si Mary Grace, nagtanga pa umanong awati ng asawa ang driver. Pero hindi nagpapigil ang driver na nagsisigaw pa. Dinig ang pag-iyak ng batang paslit na anak ng magkakariton. Binatukan ng malakas ang magkakariton at binura pa ulit ng driver. Dahil sa saksihang sinaktan ang ama, lalong umiyak ang bata. Sinabihan ng uploader ang driver na huwag itong manakit. Sinabihan rin ng isang lalaking umaawat ang uploader na kuhaan ng video ang plate number ng sasakyan ng driver na sa mga oras na yon ay nagmamadaling sumakay at umalis. Sinubukan pa ng magkakarito na harangin ang sasakyan ng driver, subalit pinigilan na ito ng nagvi-video. Pinauwi na ang mag-ama at maririnig ang lalaking umawat na di umano'y nagbantang babarilin ng driver ang magkakariton. Sa gitna ng komprontasyon, kitang-kita sa video ang takot at pagkabahala ng batang anak na nakasaksi sa pangyayari. Dahil sa malinaw na pisikal na pananakit at sa presensya ng bata, mabilis na nag-viral ang video at umani ng batikos mula sa netizens. LTO and authority reacts. Bilang tugon, agad naglabas ng pahayag ang Land Transportation Office kaugnay sa viral road rage incident. Sa kanilang Facebook post noong December 15, mariing kinundilan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Villa Canilaw ang pananakit ng driver sa isang ama na may kasama pang bata. Binanggit ng LTO na malinaw sa viral video ang paghatak at paghampas ng driver sa ulo ng ama sa harap ng kanyang anak, nakitang-kita ang takot at umiiyak. Dahil dito, agad na inisyu ng LTO ang show cause order at ipinatupad ang 90-day preventive suspension sa driver's license ng sangkot habang iniimbestigahan ang kaso. Pahayag pa ng LTO chief, hindi ko konsintihin ng ahensya ang ganitong asal sa lansangan. Kung totoo man anya ang mga paratang ayon sa video, dapat managot ang driver. Ano man ang resulta ng investigasyon, tiniyak niya sa publiko na mananagot ang driver at bibigyan ng hustisya ang biktima. Kaugnay nito sa nilabas na ulat ng isang news outlet na kilala ang magkakarito na si Crispin Villamor na makapanayam ukol dito. Sinabi niya na nangyari ang insidente noong Sabado ng gabi, December 13. Ayon kay Crispin, habang mabilis na nagmamaneho ang pick-up truck, muntik nitong matamaan ang kanyang anak. Bagamat sinubukan daw niya na iwasan ang banggaan, tumama pa rin ang sasakyan sa kanyang kariton. Nagulat siya ng halata ang banta at pananakit ang ginawa ng driver. Tila hindi raw siya nakikita ng driver at bigla lamang bumaba, nagbanta at sinabing papatayin siya. Ang kanyang anak ay hindi mapigilan ng pag-iyak sa pangyayaring yon. Ayon kay Crispin, masakit ang karanasan na ito, lalo na bilang magulang, dahil ipinapakita sa anak na hindi siya pinotektahan sa insidente. Samantala, sinabi naman ng saksi at uploader na si Mary Grace na kaya niya in-upload ang nasabing video online dahil hindi pa humihingi ng paumanhin ang driver noong araw ng insidente. Nag-antay sila mula umaga hanggang tanghali, ngunit hindi nagpakita ng paghingi ng sorry, kaya naisipan nilang ilagay ito sa social media para sa accountability. Ayon naman sa Antipolo City Police, personal dumating ang driver sa istasyon ng pulis upang humingi ng paumanhin kay Crispin. Sinabi ng chief investigator na nagkamali ang driver at pumunta upang linawin ang insidente. Idinagdag niya na hindi na itutuloy ni Crispin ang reklamo laban sa driver. Pokwang apologizes after brother's road rage incident. Dahil sa mainit na usaping ito, maraming netizens ang agad na naghahanap ng paraan upang mabigyan ng pagkakakilanlan at mapanagot ang abusadong driver. Hanggang sa lumabas na ang nasabing driver ay may kaugnayan kay Pokwang bilang kapatid ng komedyana. Matapos ang matinding espekulasyon online, kinumpirma ni Pokwang na ang driver sa video ay ang kanyang kapatid na si Carlo Tano Subong. Ang pagkumpirmang ito ay nagbigay linaw sa publiko at lalo nagpaigting ng atensyon, dahil damay ang pangalan ni Pokwang kahit wala siyang direktang kinalaman sa insidente. Sa kanyang Instagram noong umaga ng Martes, December 16, 2025, humingi ng paumanhin si Pokwang dahil sa inasal na kanyang kapatid na lalaki.
Idiniin niya na ang kasalanan ng kanyang kapatid ay hindi nangangahulugang kasalanan na rin ng kanilang buong pamilya. Paalala ni Pokwang na ang kasalanan ni Pedro ay hindi pwedeng maging kasalanan ni Juan. Humingi rin siya ng paumanhin sa nakaalitan ng kapatid, lalo na sa paslit nitong anak na babae. Nangako din siyang dadalawin ang bata. Nilinaw naman ni Pokwang na hindi niya ikinatuwa ang ginawa ng kapatid, pero lagi raw may dalawang panig sa isang istorya. Ganun pa man, inaako ng kanilang kampo ang kasalanan at humingi ng kapatawaran sa mag-ama. Pokwang condemns politician for posting her family. Dilatuntun at natukoy ang katauhan ng kapatid ni Pokwang. Ipinost ng ilang netizens ang larawan nilang buong pamilya. Pinalalahanan niya na may batas laban dito. Nagpasalamat naman si Pokwang sa alkalde ng Antipolo na si June Inares dahil sa ginawa nitong aksyon upang maayos ang problema. Pero hindi niya pinalampas ang isang politiko mula Bicol na isinapubliko ang pangalan ng kapatid niya at mga mukha ng kapatid nila. Ayon kay Pokwang, labis ang panghihimasok sa kanilang privacy at hindi makatarungan na buong pamilya ang na-expose sa publiko para sa pagkakamali ng isang tao lamang. Binanggit niya na ang politikong nag-post ay hindi taga-Antipolo at nakisakay lamang sa insidente at pinaalalahanan niya ito tungkol sa posibilidad ng cyber libel at cyberbullying. Sinabi ni Pokwang na bagamat hindi siya kumakampi sa kanyang kapatid, dapat ay maging maingat sa mga post at comment upang hindi lumabag sa batas at hindi makasama sa pamilya. Bagamat walang tinukoy na pangalan si Pokwang sa sinasabing politiko, hinala ng ilan na tila ang pinapaninggan niya ay si House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Congressman Terry Ridon na kabilang sa naunang nag-post ng pangalan ng kapatid sa social media at nangakong hahanapin niya ang nasabing driver. Batay sa Facebook post ng kongresista noong December 15, pinuri niya ang LTO sa mabilis na aksyon. Sinabi nitong na-revoke na ang driver's license ni Carlo Tano Subong matapos ang viral road rage incident. Idinagdag din sa post na ihahain laban sa kanyang isang criminal case kaugnay ng grave threats na na-impound ang kanyang sasakyan bilang bahagi ng aksyon sa otoridad. Dagdag pa niya na kailanman hindi dapat pinapalagpas ang pang-aabuso sa mga ordinaryong Pilipino. At matapos ang paghingi ng paumanhin ni Pokwang sa ginawa ng kanyang kapatid, naglabas muli ng mensahe ang kongresista na tila patama sa pahayag ng komedyana. Binigyang diin ni Bicol Congressman Terry Ridon na mahalaga ang pananagutan hindi lamang sa korupsyon sa pondo ng bayan, kundi pati na rin sa pang-aabuso sa kalsada laban sa ordinaryong Pilipino. Anya ko ang isang tao ay hihingi ng tawad, sapat na ang simpleng paghingi ng sorry at paggawa ng hakbang upang panagutin ang sarili. Binanggit niya na ang kayabangan, pambabatok at pagmumura sa isang solo parent na nagtutulak ng kariton ay hindi dapat ilihis o gawing palusot. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!